So bago tayo mag-dive in, let's have a very quick prayer. Lord, salamat po Panginoon sa iyong pagpapala. Salamat Lord sa salita mo. Napakabuti mo po sa amin. Lord, ikaw po ang magturo. Gamitin mo lamang ako Lord bilang channel of blessing. A vessel, an empty vessel, Panginoon, yung mga salita mo. Wala akong alam, Panginoon. Ikaw, the power of the Holy Spirit, Lord, rest in me. Lord, bless my tongue, bless my mouth, bless my voice, O Lord. Let it be done, O Lord, with your word. In Jesus' name, amen. Amen. So the holiness of the church, their deceit treated the unity and integrity of the early church. Na ano sila, nung nangyari yun, biglang na-discourage lahat ang nasa community kasi nga, which is maganda rin na nangyari kasi nga, nalaman nila na meron talagang totoong Diyos. Nalaman nila na may very powerful. Na pinakita talaga doon na talagang hindi pwede yung mga ganong klase ng mga ugali. So, God's judgment emphasized the importance of maintaining the church's holiness and unity. That he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So as much as possible, ang sinasabi dito sa atin ay mananatili po tayo na maging malinis. As much as possible. Minsan kasi, merong mga Kristiyano na talaga namang nahihirapan sila pagdating sa kanilang foundation of their faith. Kasi nga, ang rason kasi nila, Pastor, kasi lagi ako nakakasala, hindi ko naiiwasan. Hindi ko maintindihan ang sarili ko, bakit ganun? Bakit ang hirap-hirap maging mabuti? So, makikita natin dito mga minamahal na be holy. And because God is holy. Mahirap talagang gawin yun. Mahirap talagang gawin yun kung ang buhay natin ay hindi align sa Panginoon. God's will. Mahirap talaga. Pero naranasan ninyo natin na kapag ang buhay natin ay always naka-align sa salita niya, at yun yung ating lagi pinangahawakan, hindi naman big deal eh. Di ba? Siguro nagiging big deal yan, pag meron ka talagang personal interest, may personal kang greed, meron kang personal na agenda. Kaya nahihirapan ka kasi hindi mo kayang iwanan yun. Hindi mo kayang i-surrender sa Panginoon yun. So, yung mga napag-aralan natin mga nakaraan, it requires us to what? To pray. To read the Bible. It requires us to consult the men of God. Kung meron tayong mga problema. Next. So, Sige. gusto ko lang bigyan lang din yung Ephesians chapter 5 verse 27. Ano classes? 26 and 27 para kunin yung context. Yung about sa sanctity or holiness. Ephesians 5:26 and 27. Okay, so let us try to read. That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. So, how do we be cleansed and sanctified? It is declared into the word of God that by washing of, number one, water by the word. So, the word of God is like a water that can cleanse us. Amen. And that is the reason why we have a Sunday school. And during this Sunday school, we are learning deeply. And when we are learning deeply, we will be changed. And then, at the appointed time, that Christ will be coming. That is
what the verse 27 says. That he might present. That is a future. Can you get the point? He might present it to himself. Glorious church. The church there is not their building, but we, as stated in 1 Corinthians chapter 3 verse 16, that we are the temple of God. So when Christ comes, when we meet during the rapture, He will present us of no having no spot, nor wrinkle, or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Kailan yan? When Christ present us to the Father. Kaya, kailangan natin malinis sa pamagitan ng pag-aral ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos galing tulad sa tubig na nakakalinis. So we need to be patient, we need to love. Study the word. Regarding those holiness ng churches. Now, if we're going to the background, what happened in the life of Sapphira and Ananias? Who are they? They are what? They are believers. Now, may nangyari kasi before the chapter 5, may nangyari sa chapter 4. Ano yun? Lahat ng member, Promise. nag-prayer meeting sila. And the Holy Spirit worked at the time. At yung pag-work ng Holy Spirit at that time, nag-promise silang lahat na ibibigay nila lahat yung mga possessions nila. And verse 34 ng chapter 4, sabi doon, there's no any needy among them. Ibig sabihin, lahat sila Mayroon. mayroon. No, magtataka ka sa chapter 5, wala naman kasalanan si Ananias at saka si Sapphira, di ba? At bibigyan naman sila. But going back, chapter 4, mayroon pala silang mga binitawan. They made a promise. They made a promise. And what that promise? That they need to share their positions. Now, going back in the Old Testament, and Ecclesiastes chapter 5, please, Sister Sarah. Chapter 5, 1 to 3. Ecclesiastes chapter 5, 1 to 3. So, basahin natin, mga kapatid. Ito yung bago tayo papasok sa loob ng church. Sabi doon, keep thy foot when thou goest to the house of God. Kinahin tayo, tingnan natin yung mga dinadaanan natin, lalo na dyan sa may hagdan. Sa makatulog tayo. Now, sabi doon, and be more ready to hear. Ano yung ginagawa natin? Listening and listening. Sacrifice. Why? Pastor Rodi is teaching us. Anong sabi doon? More ready to hear yung Sunday school natin. No? Yung Sunday school natin ginagawa natin. Mas maganda pa nga doon yung ginagawa natin Sunday school kaysa yung, ano sabi doon? Time to give, sacrifice, yung sa mga offering natin na binibigay. So kung gaano man kalaki yung binibigay mo na tithes, walang sa-isa yun. Kung mas nakikinig ka sa Sunday school. Ibig sabihin, kung sinasabuhay mo yung Sunday school. So kahit ikaw pa yung pinakamalaki ng binibigay, na tithes o offering, walang sa-isa yun. Better nga, sabi. No, mas better. Mas better. Yung application, after that, kung meron tayong natutunan. Kung meron tayong natutunan. Kaya nga sabi ni Solomon, one of the pinakamatalinong anak ng Panginoon, sinabi niya na mas maganda pa nga ang makinig sa salita ng Panginoon. Kasi yung magbigay ka ng malaking offering kung hindi mo rin naman isasabuhay yung pinapakinggan mo. Sacrifice in full. Hmm. Considered yung taong hindi. Okay. Mabigat yun. Yung mabigat talaga yun. Hindi ko dinagdag yun. Mga kapatid. Now, sabi pa doon, kung itutuloy natin, better nga, sabi,
na wag ka na magsalita ng magsalita kung wala ka lang din namang gawa. Kung itutuloy natin yan. Na, kapatid. No? So, tingnan natin. Napakaganda itong tinutuloy ng ating pastor, Pastor Rodi, sa Sunday school natin. Pero walang saysay yun kung hindi natin isa sa buhay, mga kapatid. Ano nga, sis, yung 1 Samuel chapter 15, verse 22. Dagdagan lang natin sila ng Pastor. Ayan. And Samuel said, "Had the Lord as a great delight in burnt offerings and sacrifices, as it obeyed the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams." So, ibig sabihin, kapag nasabi ni Pastor, kahit pa pinulog mo lahat ito. Kasi sakripisyo yan eh. Pero hindi ka naman nag-obey, malayo naman yung buhay, hindi naman nagmamanifest yung buhay mo dun sa sinasabi mo, puro pakitang tao lang mo. Kagaya na nangyari, kila, sa Bigyan pira, ko meron ng na, yan. pastor, background yan. Dahil binasa natin, pero alam ba natin ang background kung bakit sinabi yan? Ang background yan, ang sabi niyan, and Samuel said, alam niyo ba kung sino si Samuel? Mamaya sa preaching ko, matakil ko yan. Kung sino si Samuel. So yan, ang sabi niya, burnt offering and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord, behold, to obey is better than sacrifice. Bakit sinabi ni Samuel? Yon ang tanong. To obey is better than sacrifice. Bakit kaya sinabi niya yon? Ang background niyan, mga kapatid, noong ang mga Israelitas ay pupunta sila sa isang giyera. At ang tagubilin ng Diyos, kapag dumating kayo diyan at kapag gapiin nyo itong mga Amalekitas na ito, o itong mga kaaway ninyo, sabi ng Diyos kay Saul, ang sabi niya, lahat ng tao, lahat ng animal, patayin nyo. Pangit at maganda, patayin nyo. Yun ang tagubilin. Ngunit nung dumating sila doon, to cut the story short, nagapi nila yung kalaban. Ngunit nung nakita ni Saul na may maganda, sabi ni Saul, "Uy, spare nyo yan." Dahil dalaga yan. Maganda yan. Magandang dalagang baka. Baka dahil i-reserve nyo yan at pagkatapos ng giyera, iahahain natin sa Diyos. So ano ngayon ang kinalaman yan? To obey is better than sacrifice. Maganda yung pakay ng hari na ihain, ngunit na-violate nila yung utos na patayin lahat. So sometimes ganun tayo na we neglect to obey because of something that seems good in our own judgment. Di ba? Ang sabi ng Diyos, to obey is better than sacrifice. Kaya maganda yung pakaiso para may ihain tayo. But not acceptable because in the first place, they violated the command. Napatayin lahat ng animal. Amen. Pakaganda. Salamat, Pastor. Alright, so let's continue. So, divine omniscience. Yan isa sa mga biblical truths kung saan natin malalaman na ang Panginoon, God knows the true intention of the heart. The story of Ananias and Sapphira illustrates that no deceit is hidden from God, highlighting His omniscience and justice. So sabi nga dyan sa Hebrews chapter 4 verse 3, neither there is any creature na sinasabi nga natin kanina, nabanggit na natin. At sabi niya sa Jeremiah chapter 17 verse 10, na I, the Lord, search the heart. I try the ways, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doing. So, makikita natin na ang Panginoon, alam na alam niya
ang nasa ating puso. Amen. Ano man ang sinisigaw ng ating mga puso kung gusto natin ng better half. Amen. Alam kaya, Gulo na kami. alam ng Panginoon yun. Kung sinisigaw ng puso natin ay buwi ng Pilipinas, kagaya ko. Walang uuwi. Alam ng Panginoon yun. Kung kailan. Kung kailan, bahala ng Panginoon yun. So, there is nothing hidden because of His divine omniscience. Makikita nga natin dito sa illustration ng istorya nito na talagang alam ng Panginoon ang kanilang puso. So now, let's proceed. Application naman tayo meron. Napag-aralan natin yung istorya, ang biblical truth, pati implication niya sa atin, ano naman ang application sa atin ngayon? Tara. Personal integrity. Minsan, talaga namang akala ng ating mga kaibigan, kamag-anak, kaya minsan yung asawa mo eh. Nasabihin niya sa'yo, Ang pangit mo. ikaw nagtuturo ka doon, pagkatapos ikaw, violator ka ng Sabi, di ba? I paid $325. Traffic lights violation. Oh, shit. Doctor. So, personal integrity, ibig sabihin, kung ano yung tinuturo ko dito, dapat, I-preach mo. hindi na Practice natin what you preach. nasa pumuhay. So, hindi lang ako, tayo lahat. Yeah. So, napakaganda nito na tinuturuan tayo na dapat i-maintain natin, believers are called to live free from greed, marked by honesty and transparency in their dealings with others and with God. The story challenges believers to examine their motives and ensure their actions align with their professed values. Kaya ano sinabi dito? The integrity of the upright shall guide them. So kung ang ating trabaho, ang ating mga ginagawa ay maayos, yun ang magtuturo sa atin sa tamang posisyon, tamang daan, lahat ng bagay. Kung hindi naman, but the perverseness of transgressors shall destroy them. So ganyan ang nangyari kila Ananias at Sapphira. They were destroyed by God, right there and then. Number 2, reverence for God. Yan. Minsan, nawawala na yung ating takot sa Diyos. Minsan, meron tayong ginagawa na talagang dinidefy talaga natin ng Panginoon. Gaya na sinabi ng Pastor Dani kanina, na kahit paanong silbi, kahit lagi kang present nga dito, and then later on, you're not obeying the word of the Lord. Sayang lahat yung mga pagpapagal natin dito, pagpapagod natin na pupunta rito, and then later on, wala rin pala lahat yun. Dahil hindi natin ito nagamit, hindi natin ito na-apply. So, reverence of God, the fear of the Lord is foundation to a righteous life. Kung meron sana fear of the Lord to si Ananias at si Sapphira, hindi buhay sana sila. Dahil yun ang nasa puso kasi nila eh. The severe consequences faced by Ananias and Sapphira underscores the seriousness of sin and necessity of revering God in action and attitude. Na dapat yun sana ang makita sa bawat isa at nakita sa kanila. Kaya nga sabi rito, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy is understanding. Wherefore we receive a kingdom which cannot be moved. Let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Kailan nangyayari sa atin minsan na parang pinabaliwala natin ang Panginoon? Na para bang wala siya sa equation lagi. Parang tayo lang, ako lang ito. Minsan hindi natin siya inilalagay sa ating mga plans. Minsan hindi natin siya inilalagay sa... Minsan nakakalimutan na natin mag-pray. So there's no reverence of God. So we need the fear of the Lord para magkaroon tayo ng righteous life. Next, community responsibility.
The early church, yung istorya natin, thrive on mutual trust and communal support. So nandoon yung kanilang pagtulong sa bawat isa. Modern churches must strive to maintain trust and honesty within the community, rejecting greed and fostering an environment of genuine care and generosity. And I believe this church is also part of this community responsibility or responsible in our mutual trust and communal support. Kaya lang, nandito tayo lahat, hindi tayo nandito para akin ito, sa iyo yan, ikaw na magaling. Diba? Kung mga ganun na kailangan, ang isang church ay dapat merong pagkakaisa in one heart and in one mind. Sabi nga niya dyan, bear ye one another's burden and so fulfill the law of Christ. But whoso hath these words good, and see his brother have need, and shut up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Kaya sabi natin kanina, kung hindi nga natin i-apply yung mga pinapag-aralan ngayon, ay baliwala po lahat-lahat yun. Alright, next. Divine accountability. This story teaches that God holds individuals accountable for their actions. Yan ang application sa atin. Believers should live with an awareness of God's presence and His righteous judgments, striving to honor Him in all they do. Yan dapat makita sa atin na in every ways of our action, dapat merong reverence at pagmamahal at pakilala sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Sabi nga dyan, so then every one of us shall give account himself to God. Huwag mong sisihin ang asawa mo, kapitbahay mo, kapatid mo, sa mga ginawa mo, kundi ang sisihin mo ang sarili mo. Alright? So sabi nga, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether it be good or bad. So darating nga ang panahon na yan, kung saan harap talaga tayo sa Panginoon, at doon na niya ngayon ipapakita ano ang naging buhay natin dito sa lupa. And we will give account for that. Maraming mga turo na ito daw yung mga panahon na yan kung saan diyan daw malalaman kung ikaw ay pupunta sa langit o pupunta sa hell. Hindi po yun ang salvation doctrine. Itong sinasabi dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Lahat ito, ang doktrina niyan ay kung saan pagdating mo na sa harap ng Panginoon, i-account na niya lahat ng ginawa mo dito sa lupa. But you are still saved. Hindi dito pinag-uusapan ng salvation, kundi your good works. Lahat ng ginawa mong kabutihan nung ikaw ay nabubuhay pa. So habang tayo nabubuhay pa, ay give love. Give love, understanding, patience. Nasama yan sa fruit of the Holy Spirit. Minsan ang hirap-hirap na makuha kahit isa man lang doon. Diba? So let's, as we continue, ano ang ating natutunan dito sa istorya nito? Give love. Give love. Ito na, dito tayo. Ano muna na lang? Ayan. Greed is destructive. Tandaan natin yan mga bintang. Oo, tama. Greed is destructive. The story of Ananias and Sapphira vividly demonstrate how greed can lead to dishonesty and ultimately to severe consequences. So kung meron tayo niyan, mahigit sa katawan, tanggalin na natin yan. That will not help us. Amen. Huwag po. Their desire to return part of the money while appearing fully generous shows the corrupting influence of greed.
Kaya nga sabi dyan, great principles practice. Ayun na. Tama. Go to now, ye rich man, weep and howl for your miseries that No, shall come I upon don't you. Do Your that. riches are corrupted, and your garments are more hidden. Your gold and silver is conquered, No man and the can rest say of them two shall masters witness na against lahat. you, and shall eat your flesh like Nagkatawa for fire. one thing They have na deep treasure together for the last time. loyalty na. Napakasakit. Sabi Kuya ko Isa. sa'yo, a friend to many is a friend to none. Yan. Ano pa ang ating mga ulat dito sa story ito? Nawawala lahat ng kabuluhan ng mga bagay-bagay na ito na pag-aari natin ng dahil kung nakuha natin ito sa isang maling pamamaraan. Amen. Ayan. Ang isa sa matutunan pa natin dito mga minamahal, the seriousness of sin. Minsan, lahat naman tayo including me, na minsan hindi talaga natin tinitreat ang kasalanan dahil, diba sabi nila, white line lang yan. White lies still alive. Wala yan, ano yan, Mhm. maliit lang. Big and But the mere fact, Lie is a lie. deceitfully ginawa ng mag-asawa, they lie. Di ba? Mabuti nga hindi tayo bumabagsak kaagad eh. Pero sa kalaunan na yan, dahil alam ng Panginoon ang ating intention and ating greed, huwag natin hintayin yun. Baka kukunin niya yan sa diabetes. High blood. Ay, patawarin. Kung ano ng mga sakit. And then tapos payakin tayo sa Panginoon. Lord, bakit ganito? Bakit ako pa? Anong ginawa ko kasalanan sa iyo? Ay, masarap mag-ulam ng karne. So the seriousness of sin ay isang big deal ito sa Panginoon. Huwag po natin itong God takes seriously, especially when it involved deceit and hypocrisy within the church. Ananias and Sapphira's faith served as a sobering reminder of the seriousness of sin and its potential to disrupt the community of believers. Ayaw natin kaya mangyari yun. Hanggat maaari na itong community natin, itong church natin, ay magkawatak-watak ng dahilan sa personal na agenda. Bakit kaya hindi makakawad yun? Saan natin pag-usapan? Hindi ko ba rin Kasi magandang pag-usapan yun eh. So, the seriousness of sin, mga minamahal, talagang napakatindi ito. Huwag po natin itong bigyan ng slight, ano lang. Isipin niyo na lying lang na nangyari, pero ito ay big deal sa Panginoon dahil alam niya ang kaibuturan ng ating puso. Next, the importance of transparency. Ang istorya nila, it emphasizes the importance of being transparent and truthful, especially in a communal settings. Kaya nga dito sa atin, kung may problema bawat isa, please lang, magsabi kayo. O sabihin nyo sa amin, o sabihin ninyo, i-brought out ninyo ang problema para hindi na tayo mauwi pa kung saan-saan. Naakala natin, masaya kayong dalawa, yung pala, sama pala loob mo sa kanya. Kitang tao. Dahil nasaktan ka. So may nasabi ang kapatid sa atin na medyo masama sa tenga natin. Hindi ba? Wala naman siguro dito, Pastor. But, So, yung ano, yung lying ay may kaakibat pala na consequence sa pamumuhay natin na gawa. yan ay isang manifestation kung sino ka. The sin in us. Lahat naman tayo meron yan eh. Depende na lang kung how we deal with it, how we live with it, and how we apply. Kasi kung meron tayo yan, The importance of transparency. hingin natin sa Panginoon, napatawag na siya, first John 1 yan. Lagi natin kinapot yan. Overuse na nga eh. Ang pabigat. Sa kakasin, kakatukot lang ano, first John 1:9, minsan siguro ang Panginoon, nandito ka na naman, hingi ka na naman ng kapatawaran. So, the importance of transparency, na kailangan talaga, meron tayong truthfulness. Para sa ganun,
Kaya nga sabi nga dyan, the early church valued honesty and integrity and deviations from these principles were met with divine judgment. Na yun ang katotohanan doon. Alright, next. Ang pahuli, reverence and fear of the Lord. Kasi kung wala sa atin ito, wala. Most likely than not, ay talaga namang mawawala yung unison ng isang church, ng isang individual dito sa church na ito. The story instilled a deep sense of reverence and fear of the Lord among the early Christians. Recognizing God's holiness and His intimate involvement in the church promotes a healthy fear of God, encouraging believers to live uprightly. So the pangyayari na yun ay natauhan lahat sila na, may mangyayari talaga sa atin kapag ganito ang ginawa natin. Kaya nga sabi dyan sa Psalms 110 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, a good understanding have all they do in His commandment, He praises, endureth forever. So, susunod na yan, spiritual richness naman. So, dyan nagtatapos siya. In summary, sakto naman tayo, alas 3:30. In summary, the story of Ananias and Sapphira in Acts chapter 5, verses 1 to 11, emphasizes the destructive nature of greed and deceit, the importance of honesty and integrity, and need for reverence toward God and the seriousness of sin. It challenges believers to maintain personal integrity, upholds the holiness of the church, live with a sense of divine accountability, and recognize the corrupting influence of greed. Yun ang istorya nila. Now, 3:30 na. Here. The floor is open na. Question mga pastor. Sunday school. Hindi naman sermon to eh. Sunday school. Yeah. Kasi hindi tayo matututo kung walang question. Correct. Mga kapatid na accountability of the church. Yun yung gusto kong bigyan ng emphasis. Yung accountability ng church. Narinig ko kasi, yung member yan, kay Pastor Danny. Puro Pastor Ruby. Now, my question is, yung accountability ng church, napakabigat yun. Kasi, yung accountability, hindi, pag may nagkamali, hindi lang ikaw ang nakakariya, kundi yung church. So, I remember what we learned yesterday regarding the life of Achan, the book of Joshua. Disobey because ang bilin kasi, tulad yung bilin ng Panginoon, sa mga Israelites, napatayin nila lahat. But Achan, meron siyang kinuha na very expensive na robe, gold at saka silver, at tinago niya sa tent. Kasi sayang din naman. Dagdagan ko pa nga yung sinabi ni Pastor regarding dun sa mga bakan na nalalasbang. Ang reason kasi, pwede nilang i-alay kay God eh. Kasi maganda naman yun, good, di ba? Tapos sabi niya pa, yung iba, i-alay natin nasa sacrifice, tapos yung iba, kakatayin natin, kakakainin naman ang sundalo natin para malakas sila. Kasi pagkakain ka kasi na baka, lumalakas tayo, di ba? It's true. At yun yung, maganda naman yung adhikain. But, sabi nga natin, good but not acceptable. No? Kasi, mayroon tayong nasisira. No? Yung bidding. Yung obedience, hindi natin nagagawa. Now, balikan ko yung accountability. Sa church, kailangan natin tingnan yan. Na sa labas, hindi lang tayo Kristiyano kapag Sunday. Hindi lang tayo Kristiyano pag nandito tayo. Correct. Hello? Amen. Amen. Hindi lang tayo Kristiyano pag nandito tayo. Pag sa labas, mas ipakita pa natin. That's right. Mabigbig. Na Kristiyano tayo. Kasi alam na namin na Kristiyano ka eh. Kasi nandito ka. Pero sa labas, hindi mapapansin ng iba. So ipakita mo na Kristiyano ka. At pag sinabi nila na yung positibo nasa sayo, wow,
yung church natin, hindi mapapaya. Pero, on the other side, pag nakagawa tayo, hindi lang kayo napaya. Hindi lang si pastor, hindi lang kami, lalo-lalo na yung nasa taas. Now, mga kapatid, now the question is, this pastor, hindi yun yung question ko. If I'm serving the Lord for more than 15 years, 20 years, 25 years, but on the matter of giving, walang nagbago. Kung ano yung binibigay ko nung 1 year ako nagsisilbi sa Panginoon, 20 na ako, 10 years ako nagsisilbi sa Panginoon, wala pa rin go sa pagbibigay. Am I immature? Am I a mature brother? Mature brother? Medyo mabigat yung tanong. Eh, tungkol sa makapirahan yun. Very relevant sa ating pag-usapan eh. Kasi makapirahan din yun eh. Giving din yun eh. Binigay nila. Pero Consistent lang siya dun sa That you agree. ini-offer niya. So, accountability, individual yun eh. Kung ano yung commitment mo sa Panginoon, yun. Kasi mahirap naman na yung isa, talaga namang generous talaga. Yun talaga siya. Siya naman nag-bless talaga. So kung sino naman yung talaga namang sakto lang, well, I cannot say because I'm not God. Yeah. So individual lang yan. Kung ang tanong ni Pastor Eddie ay matured ka na ba? Well, kayo lang makakasagot. Correct. I cannot speak on behalf of you, of your faith, and your commitment to the Lord. Kayo lang ang pwede sabi niyan kasi ikaw lang din naman ang may pag-usap sa Panginoon, ikaw lang din naman ang kasabi ng iyong problema sa Kanya, ano mo nililinis, at ano pa ang pwede mo ibigay sa Panginoon. So it's all about accountability, commitment sa Panginoon at sa Kanyang church, dito sa church. Kasi alam naman natin na meron din tayo sinusuportahan sa Pilipinas, that's right. Sabi ko nga, maglagay pa siya ng isa dito eh. Kaya, it's up to us kung magbigay tayo doon. Sa high or sa ano. Eh, ewan ko kay Pastor, kung nakalimutan niya na yung sinabi ko noon na bigay lang ka. At least mayroong option kung bigay ka dito, bigay ka doon, it's up to you. So accountability and commitment to the Lord, it's all about you, about your heart, the intent of your heart. Kung ikaw talaga ay nandun yung espiritu ng mapagbigay, then praise the Lord. Diba? So, there you have it. So, ano pa ba? Meron pa ba tanong? O conclude na natin? Hindi kasi ako naniniwala doon sa sagot na hindi natin masasagot yung tanong ko. Oo. Kasi the Bible speaks about what I praise God. Yeah. Kaliwanag mga kapatid. Hindi natin sabihin na kayo kang nakakalam. Hindi. Alam ng Biblia yun. Yung tanong ko mga kapatid. Na kung babalikan natin yung background ng Malaki 3:10 na lagi natin sinasabi kada offering natin. Kung babalikan natin sa verse 6, ayun tanong doon. Ano babalik sa Panginoon? Ay nalimutan kasi natin yung decree. Yung precept ng Panginoon. Ano ba yung precept na yun? Yung pagbibigay. No. So, kung hindi nag-grow yung pagbibigay mo, That's immaturity. tanungin natin, ang Panginoon baka natutulog kung ginagawa mo naman yung part mo sa Kristo. Pero, maliwanag sa Biblia, I, the Lord, made my promise. No? Ang Panginoon natin, ginagawa niya lahat ng mga promises. So kung nakikita niya na yung buhay po natin, hindi lang sa pagbibigay, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, ginagawa natin yung part natin as a believer, hindi ako naniniwala na hindi lalago yung pagbibigay. Kasi pag na-bless ka, Lalaki yun. lalaki Oh, diba? yung pagbibigay mo. Test Tama. me, sabi niya. Test me sabi. Amen. Tama. Di ba? So, Test me sabi. maturity. Kaya hindi lumalago kasi hindi mo tinetest. Oh, yes. Yes. Kaya hindi kasi lumalago kasi hindi mo tinetest. At hindi mo lang siya tinetest,
Hindi nakawan mo kang Panginoon. At talong-talo sabi siya ng But I believe that if we follow the precepts, the teaching of the Lord, susunod din. Susunod din kasi yung maturity. Papasok yung maturity. Hindi ka magmamature kung hindi lalaki yung pagbibigay mo. So, immaturity talaga. Every penny cut. Amen. So mukhang na-exhort na yung pagbibigay. Sino naka-assign, mukhang tapos na yun. So, I believe, tapos na tayo. Sabi ko na yung maturity. Kasi may sumot. Yung malaki yung income mo. Siyempre, Siguro kung ano yung pastor ko niya sa Theological implication, maipa ako. yung aral natin about kay Ananias at saka kay Sapphira. Challenge man kanya kung When we say theological implication, that is deeper sense. Sense. Yeah, sense of what we have learned. So in 1 John 5:16, sister, ano ko lang, para natin just in conclusion. Kung bakit si Ananias at saka si Sapphira ay namatay. Yun. Abay, napakalupit naman ng Diyos. Hindi lang nila tinupad yung promise nila. But bear in mind that the Bible declares that here, if any man says, brother, anyway, yeah, 16 and 17, pag may any man message. see his brother, Put it together. he shall ask. If any man say his brother, sin a sin which is not unto death. Mark that. Sin that sin which is not unto death. Yung hindi mamamatay. Ibig sabihin, may kasalanan na mamatay. He shall ask and he shall give himself for them that sin not unto death. So dalawang klase. May kasalanan na ikaw ay mamatay at may kasalanan na hindi kamatay. That is clear. There is a sin unto death. I do not say that he shall pray for it. Hindi mo na kailangan palang ipanalangin. All unrighteousness is sin. And there is a sin not unto death. Okay, we will go now to the command, to the instruction of Jesus. We will go back to what we quoted in Matthew chapter 12, verse 31 to 32, para ma-relate natin yan. Ano yung kasalanan na hindi napatawad at ikakamatay? Wherefore, I said unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men. But the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. And whosoever speaketh a words against the Son of Man, it shall be forgiven. Oray pagsasawang kanon ni Jesus Christ, mapakawan. Dinuyok na pa, pinatay na, napakawan na ta. Di ba? But, the word but, it is a word of a conclusionary word. And declaration of certainty. But, it shall not be forgiven him. But whosoever speaketh, I should say, against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him. Neither in this world, neither in the world to come. Sino nagsasabi diyan? Si Jesus Christ. Now, we will go to the account of Ananias and Sapphira. In Matthew chapter 5, verse 34. Anong sabi niyan? But I say unto you, swear not at all, neither by heaven, for it is God's throne. Bakit si Sapphira at Ananias namatay?
dahil na-violate nila yan. In chapter 4 of Acts, nagkaroon ng agreement ng buong iglesia na kagaya ni Pastor Eli kanina, na ang bawat pamilya ay maglaan ng kanyang promise. Something to God. At yan, this were something to God. At ang prenamis ni Sapphira at Ananias, pinag-usapan nilang mag-asawa na yung kanilang pagbintangan ng kanilang lupa, ibibigay nila sa iglesia. At yung pira na yon gagamitin sa mission ng iglesia. Pero ano nangyari? Nung nahawakan na nila yung pira, doon na tumibok yung spirit of greed na sinabi ni Pastor Rudy. Kaya hindi na nila binigay. At nung hindi nila binigay, ano ang na-violate nila? Yung promise nila. Ito, versikulo na yan. At kanino nila na-violate? Doon sa Holy Spirit. Na yung blasphemy of the Holy Spirit, yung pagsasinungaling, pagkasara sa Holy Spirit, ay hindi mapapatawad. Kaya yun ang nangyari. Ngayon, ang tanong, bakit kung ang Diyos Ama ay nagkasala tayo ay mapatawad? For example, nagkasala ako kay God the Father, mapatawad yung kasalanan ko. Bakit kaya mapatawad? Because we have Jesus Christ, right? Jesus Christ will advocate the sin we committed against the Father. And when you committed sin to the Son, you will be forgiven according to the Word of God. Why? Because the Holy Spirit will advocate for your sin against the Son. But why when the Holy Spirit, when you commit sin to the Holy Spirit, you will not be forgiven? Yun na. Bakit hindi na? Theologically, wala nang mag-advocate in behalf of the Holy Spirit. Can you get the point? Kung yung ama, nagkasala kasama, nandyan yung anak. Kung nagkasala ka dun sa anak, nandyan yung Holy Spirit. Eh kung nagkasala ka doon sa Holy Spirit, saan mag-advocate sa'yo? Si Pastor Ele? Si Pastor Rudy? Wala. Ikaw, Pastor. Kaya hindi na mapatawad. Yon ang theological essence or inner, deeper learning on that issue. Okay, thank you, Pastor. Lord, so tayo po ay magtapos. Napakaganda na natin yung usapan. Salamat sa mga pastor na siyang nag-add ng ating mga pinag-aaralan. Napakabuti talaga. At talaga po ay mas lalo natin naiintindihan ang kahalagahan ng ating pinag-usapan. Let's have a quick prayer. Lord, salamat po, Panginoon, napakabuti mo sa amin. Tunay nga po, Lord, na isang napakagandang mensahe ito sa aming buhay. It's a reminder of us na wala po kami may tatago sa iyo. Tulungan niyo po kami, Lord, na maging malinis, maging truthful sa lahat ng dealings namin sa ating sarili, sa pamilya namin, at higit sa lahat sa iyo, Panginoon. Dito rin sa church, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord. May mga struggles po kami, Panginoon, minsan na talagang hindi namin ito isa sa pabuhay. Tulungan niyo kami. That the power of the Holy Spirit, Lord, rest in us. Turuan niyo po kami sapagkat ikaw po ay pinadala sa amin upang magturo sa lahat ng bagay. Kung malaman namin, Panginoon, kung saan kami nagkulang, na saan, Panginoon, kami dapat na manilbihan sa inyo ng tapat, ng malinis, Panginoon, sa mga katulad na nire-require mo sa amin. At salamat, Lord, sa lahat ng mga ginamit mo sa araw na ito. Salamat sa aming Sunday School na ikaw po, Lord, ang siyang nagbigay muli sa amin upang muli kami lalakas
na lahat ng bagay, Panginoon, ay alam mo, na lahat ng bagay, Panginoon, ay wala kami magagawa kung hindi namin ibibigay sa iyo. Salamat po muli, Lord, in the name of Jesus. Amen. Amen.